recent interview ni VP Sara, medyo sasabi natin na baka malagay din sa alanganin na baka hindi niya mabisita si PRRD. Sakasakaling siya na yung nakatoka na lumipad papuntang the Netherlands, and then siya naman yung magkakandak ng visitation kay Tatay Digong para huwag malungkot. Kasi nitong nakaraan na si Ma'am Hanilet nga ang naka-assign para bumisita kay PRRD, ay hindi pinayagan ni Kaufman. Again, si Kaufman po. Okay, ang gagawa ng paraan para magkaroon ng bisita si Tatay Digong. Okay? Siya yung, di ba, lalakad niyan and aaprubahan or i-deny yan ng, at least ganun yung pagkakaintindi ko, i-deny or i-approve yan ng ICC. Alright? Kung kliyente mo ang mga Duterte, mga kababayan, kung ikaw ang abogado ng mga Duterte, gagawan mo ng paraan na dapat laging may dalaw si PRRD kasi may edad na yon, mahina na, 80 anyos na, nalulungkot sa loob, naninibagong manirahan sa banyagang bansa, iba ang pagkain, iba ang klima, kailangan may bumibisita. Sabi nga ni Ma'am Hanilet, nagkakaroon na ng depression si Tatay Digong. Kliyente mo ang mga Duterte, Kaufman, bakit hindi mo nagawa ng paraan na magkaroon ng dalaw si PRRD? Worse, mukhang magkaaway pa kayo ni Ma'am Hanilet at mukhang ikaw pa ang gumawa ng paraan para magkaroon ng violation si Ma'am Hanilet at hindi makapasok sa loob. Okay? Dahil po sa nangyaring ito, mukhang hindi nga rin alam ni VP Sara kung ano ang dahilan bakit hindi nagkaroon ng dalaw si PRRD, okay? So, ito po yung recent interview ni VP Sara, mga tatkuya. At ang nakakalungkot dito, itong Team Alpotera, itong mga sambang-samba kay Alpot na nagkakalat ng hubad na larawan, di umano ni PRRD according to Miss Maharlika, ay siya pang kinakampihan ng Team Alpotera. Kaya nga hindi lang double agents ang tawag sa kanila ngayon, itong mga peking Duterte supporters, kundi Team Alpot. Kasi sa issue na ipinagkakalat ni Alpot na picture ni PRRD, ang kinampihan ay si Alpot. Hindi man lang nila tinanong, bakit mo yung ginawa? Totoo bang ginawa mo yan? Kung hindi mo ginawa yan, mag-provide ka ng statement. Magsalita ka in public, magpa-press con ka, magpa-interview ka, sabihin mong sinungaling si Maharlika, hindi totoo yung mga pinagsasabi niya, kasi ang mga pautot ngayon ng mga double agents tsaka Team Alpotera, naku, napakalaki ng role ni Alpot para sa legacy ni PRRD, yada-yada, sa preservation ng bakit? Tsaka parang pinaghandaan talaga ni Alpot, mga kababayan, ha? Ang kanyang pagbabalik or ano ba tawag dyan? Hindi lang pagbabalik ang pagpapakilala siguro sa tao. No? Kasi every time na may mga ganap si Alpot at lalo nung nakaupo pa si Tatay Digong, may tagakuha talaga si Alpot may nagdo-document. Alright? Siguro nga mission talaga ni Alpot na na gumawa ng documentation, ano ba tawag diyan, autobiography or whatever patungkol kay Tatay Digong, her being the, 'di ba, the protocol kuning-kuning kuno. O siya yung malapit, siya yung kasama. So biro mo yun, may nagre-ready may videographer si Alpot, meron siyang photographer, hanggang sa pagpasok sa Villamor Air Base, pag-akyat ni Tatay Digong pagbaba ni Tatay Digong sa sasakyan, pag-akyat ng eroplano, pag-abot ng rosary, may taga-video, may documentation. Pinaghandaan ni Alpot ng matagal, no? Or maybe, pati yung pagsuklay-suklay niya ng buhok ni Tatay Digong noon, parang siya yung taga-groom ni PRRD, di ba? Yung kanilang mga lakad, may mga pa-holding hands pa. Kung humawak si Alpot kay PRRD, parang magjowa sila. Nakadikit ang dibdib niya, naka-holding hands kay PRRD. Parang siya yung legal wife, mga kababayan. Okay? So, dyan sa pagbubulgar ni Miss Maharlika na ganyan ang ginagawa ni Alpot,
ang kinampihan ng mga double agents si Alpot, and then all of a sudden, bigla nilang inaway si Ma'am Hanilet at si Kitty. Oh, kasi nga siguro naging malapit si Miss Maharlika kay Ma'am Hanilet. At ngayon na hindi madala-dalaw ni Ma'am Hanilet si PRRD kung ano-ano na ang mga pinalabas ng mga double agents at Team Alpotera na dahilan. Ang isa nga diyan, yung ano, maraming pinaritoke na silahis na macho na walang bulbol. Yung hubaderong DDS, kilala nyo yon? Yung Chupanga. Anong sabi niya? Kaya daw hindi pinayagan makadalaw si Ma'am Hanilet. Kasi hindi naman daw siya ang asawa. Oh, wala daw, parang gusto niya palabasin, walang karapatan si Ma'am Hanilet. So, yung kanilang reasoning or narrative na single si PRRD at may karapatang mag-girlfriend ng kung sino-sino, lalo si Alpot, di ba? Tapos itong si Ma'am Hanilet hindi makadalaw, parang di na-justify nila na single naman si PRRD at hindi naman yan asawa, hindi naman importante si Hanilet. Kaya kung gaano ka-demonyo yung Team Alpotera, di ba? Oh, yun ang sabi ng mga double agents. Kaya daw hindi makadalaw si Ma'am Hanilet, karma, gaba, or hindi naman kasi legal wife. Oh. So, kumbaga, hindi importante si Hanilet sa politika ng mga Duterte. Tingnan ko ka-demonyo, ang galimang twist ng mga ng mga peking Duterte supporter. Pero sabi ni VP Sara, mga kababayan, ay mismo siya hindi niya alam kung bakit hindi pinayagan si Ma'am Hanilet. Hindi kasi malinaw, Kaufman, ano ang violation ni Ma'am Hanilet? Bakit hindi nakapasok? Pinag-initan mo lang ba? Sabi ni VP Sara, hindi ko alam kung ano ang dahilan o rason dahil hindi ipinakita sa amin yung papel kung ano yung rason ng pagbabawal ng pagbisita ni Miss Hanilet Avancenia. Walang pinakita kay na VP Sara, wala rin pinakita kay Ma'am Hanilet. Ano ang dahilan ba't hindi pinapasok? Sino ang unang-unang maapektuhan? Hindi lang si Ma'am Hanilet, mga kababayan. Mismong si PRRD ang maapektuhan sa loob, emotionally, physically, spiritually, mentally. Maapektuhan si Tatay Digong sa nangyari. So, Kaufman, bakit ganyan? Ikaw ang abogado ni Tatay Digong, tapos parang hindi maayos ang handling mo ng kaso. At sinasabi mo pang 100% sure ka na makakalaya si PRRD pag in-invite ka sa Pilipinas at kinausap ni Marcos. Bakit ganun ka kagaling mang-persuade? Ganun ka kagaling mangumbinse? Haharapin mo ang taong nagpakulong kay PRRD nang hindi siya present? Na hindi kasama ang kliyente mo? At baka nga wala pang basbas ni Tatay Digong yan. Gustong-gusto mong makapaglamyerda. Okay, may isang buwan pa kasi. Pagdating kasi ng September, mga kababayan, hearing na ni PRRD. Work mode na yung mga puti na yan. Yung mga Caucasian, work mode, nasa work mode na sila. Vacation mode pa lang sila ngayon at gustong-gusto ni Kaufman maimbitahan. Kayo tanungin ko, mga kababayan, kung iimbitahan ni Ngiwi si Kaufman, ano kaya ang mangyayari? Hindi kaya ang sabihin ni Ngiwi kay Kaufman ay, Wag mo nang madaliin ang paglabas niyan. Gawan mo na ng paraan na wag makalabas din. Kung bagal-bagalan mo, kami nang bahala sa'yo, hindi kaya ganon? Si Kaufman makikipag-usap sa taong nagpakulong kay Tatay Digong? Hindi kaya, imbis na makumbinsi ni Kaufman si Ngiwi and you think, kayang kumbinsi ni Kaufman si Ngiwi? Hindi kaya si Kaufman pa ang kumbinsihin ni Ngiwi, lalo na ng babaeng ahas? Kalaban namin yan. Magkano kapalit para hindi yan makalaya lalo? Para hindi ka mag-effort, magkano ang kapalit, Kaufman? Billion? Magkano? Hindi kaya siya pang oferan ng babaeng ahas? At dahil hindi alam ni VP Sara, mga kababayan, kung ano ang dahilan kung bakit hindi pinayagan si Ma'am Hanilet, walang malinaw anong violation. Naghigpit na ngayong ICC kapag may bisita in English, mag-uusap si PRRD, si VP Sara, kung si Ma'am Hanilet ang bibisita, mag-uusap din sila in English. Kasi recorded, minomonitor ang mga bisita, hindi pwedeng mag-usap
sa vernaculars. Hindi pwede mag-usap si PRRD at ang kanyang bisitang mahal niya sa buhay in Filipino language. Bawal. Kasi baka mamaya, di ba, mag-strategize kung paano makakalabas. Oh, baka may mapag-usapan na lingid sa kaalaman ng ICC na paborable kay PRRD. Kaya dapat pag nag-uusap in English, monitored. Oh, malamang binivideo, nire-record, may nakikinig. Ano ang violation? For sure, excuse me, mag-e-effort si Ma'am Hanilet na mag-English, marunong naman, nagtrabaho naman in the States. VP Sara, for sure, mag-a-adhere sa rules ng ICC. Bakit nakailang ano na raw, nakailang sita na si VP Sara, nakawalo, siyam na sita na. No? Malapit na rin daw si VP Sarang mapagbawalan na makabisita kay Tatay Digong. Anong klaseng abogado meron ang itong si PRRD? Anong klaseng abogado itong si Kaufman? Parang inutil Tapos, syempre, kung sa doktor nga nagpapa-second opinion tayo, si Ma'am Hanilet, may mga kaibigang abogado, one of them is Attorney Harry Roque, nagtatanong si Ma'am Hanilet malamang, ano kaya ang iba pang ways? Ano pa kaya ang ibang remedy? Para mapauwi na ang asawa ko, matanda na yan, mahina ang katawan, na mayat na ng sobra. May iba pa ba tayong path na pwedeng tahakin? Aside from pag-aantay kung hahatulan ng guilty or not guilty ang asawa ko? Oh, ayun, may mga sinadjust si Spokes Harry Roque. Ito namang Kaufman, na-imbiyer na kay Spokes. At pinalalabas pa na nakakasagabal, nakakaperwisyo, nakakasira. Kaufman naman Paano namang makakaapekto ang opinion namin na pumupuna sa'yo? Paano makakaapekto sa kaso ni Tatay Digong ang mga suggestions ni Spokes Harry Roque? Oh, ina-antagonize daw ang the Netherlands? Ano pinagsasabi niya? Masama bang humingi ng second opinion? Baka mamaya yung doktor na kinausap mo, sinabi may taning na ang buhay mo. O naniwala ka naman, nagkanda-depress ka, na walang ka na ng pag-asa sa buhay. And then one day, hindi na iwasan na mapatanong ka sa ibang doktor, wala ka palang malubhang sakit. Kailan pa naging illegal at bawal ang magtanong ng second opinion? Anong klaseng abogado meron si PRRD na parang inutil? Kakausapin, singiwi. At kapag pinapunta siya ng Pilipinas, siguro siyang makakauwi si Tatay Digong? Anong pambubudol yan? Kung hindi alam ni VP Sara ang dahilan kung bakit si Ma'am Hanilet hindi nakadalaw, hindi kaya, total may mga violations na according to VP Sara nung nakaraang linggo, di ba may mga violations na siya, 8, 9. Hindi kaya si VP Sara ay hindi na rin makadalaw kay PRRD? At ano ang dapat gawin kung mangyayari yan? Hindi kaya dapat nang paltan si Kaufman? Or kapag hindi pa rin magkakaroon ng dalaw si Tatay Digong sa mga susunod na araw, at kung hindi madadalaw ni VP Sara si PRRD, at malalagay sa alanganin ang mental health ni Tatay Digong, physical health, spiritual health, di ba? Oh, ano ang dapat gawin ng mga Pilipino? Hindi ba dapat magtipon-tipon na sa labas ng ICC? At kakayanin kaya ng mga Pilipinong dadami sa labas ng kulungan ni PRRD ang pananabotahe ng Team Alpotera doon at mga nagsisiga-sigaan sa dahig? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.